Sa kasalukuyan, maraming mag-aaral ang isinasawalang bahala ang importansya ng edukasyon. Ang maagang pagkamulat sa gimik, inuman, bisyo, at mga luho ang siyang nagiging sanhi sa pagsasantabi nila sa pagpasok sa paaralan. Masasabi pa bang ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan? Ngunit para sa mga mag-aaral na malayo sa bayan, hirap at pagod ang kanilang binubuhos upang makipagsapalaran sa alon ng buhay sa pagkamit ng kanilang mga mithiin. Upang malaman ang hirap na nararanasan ng mga estudyanteng naninirahan sa isla, aming pupuntahan ang isla ng San Pablo sa bayan ng Bakakay. Puno ng pangamba ang aming paglalakbay habang kami ay nasa katubigan ng halos 1 oras. Hindi mawala sa amin ang takot at pag-aalala sa kung anong maaring mangyari sa amin, hatid ng mga hampas ng alon sa aming biyahe. Napag-alaman namin na ang mga mag-aaral dito ay nagpupursiging makapagtapos ng pag-aaral sa paraan ng araw-araw na pagsasagwan at halos 2 pang kilometrong paglalakad patungong paaralan. Nandito na po tayo sa San Pablo at kailangan po nating maglakad ng mahaba-haba para po makarating sa paaralan. Ano po yung paaralan? Halos 1 kilometro pa po ang lalakarin bago tayo makarating sa San Pablo. Barangay Hall, sa Lipinan. Matapos ang halos 30 minutong paglalakad, narating na namin ang sentro ng San Pablo. Tinungo namin ang barangay hall upang makapanayam ang kagawad ng barangay. Maray na aga po. Maray na aga, ma'am. Pirang years na po kamu sa serbisyo po dito sa San Pablo? 10 years na. 10 years na po. So, sa 10 years na po ito, ano po napapansin mo po pagkabuhay po dito sa San Pablo? Ang pagkabuhay mi dito, magayon man dahil nga ni ang primero pinagkakwa ang kang mga sa kuyang pagkabuhay ang mga kababaihan ayan ang nagigibos sindang banig. Ngunyan ang mga kalalakihan naman yaon sinda nagkokopra, tapos ang mga parasira, tapos nagtatanong sinda si mga gudayon, kamote kahoy. Ang dipisi lang ni ang primero ang transportasyon. La primero para dir ka masaod ka kang mga pangangaipo sa harong, masakay ka paghalit digdi o sa bulod na baga ini, malakaw ka ki mga pirang minutes pasiring sa baybay, tapos masakay sa motor, katabako or bakakay. Yan ang masaod sinda kang mga pangangaipo. Pangwanilik na ang pagsasaod ninda. So, napansin niyo po sa mga aki na nagralakaw pa po, at nagsasagwan pa po para sa mga klase. Ano po masasabi nindo po sa mga aki na nagsasagwan pa atabon para sa makabigin sa eskwelahan? Saro iya na sakripisyo kang mga aki na tangani sa nasindang makaupon. Mamata sindang alas 3, maluto ki balon, ki kakano ninda, tapos malakaw sinda hali sa barangay ninda, pasiring dito sa San Pablo. Tanas ang lugar na ina sa taas. Kunyan, ang halik sa langaton, malakaw, iba man sinda ki nagsasakay, tapos malakaw pa ki pataas dahil makaabot lang sa eskwelahan. Minsan nga ni
madara sinda ki bado ang uniform digdi na sa sentro nagsasarangli dahil nga nita dipisil ang tigaagihan nila may mauma lalo na kung tag-uran tapos kung nagsasarakay man kung nadudumog sinda lalo na kung madagat kung nadudumog sinda kaya may mga balong sindang uniform yaong sinda nagsasangli na lang sa sentro kaya grabe ba ang sakritisyo. Kaya ito pa po, yun na po talaga. Iyon na talaga yan. Sa mga estudyante po, di pa man pong nabalita ang aksidente po sa pagsagwan nila? Sa hira kay Diyos, na imanta, mga matibayon, mga babaeng, at matibayon magsaraguan. Buda, araman nila ang capacity ka sa indang susakayan. Pag medyo, medyo dakul loaded na, dahil naman sila. Buda, kanya-kanya man sila sa kanya. Aming tinungo ang paaralan ng San Pablo National High School upang kapanayamin ang kanilang head teacher tungkol sa mga batang nagsasagwan na kapunta lamang sa kanilang paaralan. May mga na-encounter na po kayong problema tungkol sa mga batang magsasagwan papunta dito sa school? Especially pag mayroong storm strikes. Sa sitwasyon namin dito, there is no other way. Either mag-walking or magsagwan sila. Kapag nasagwan, mas madali sila makapunta dito kaysa sa paglalakad. Sa bawat pagsikat ng araw, hindi iniinda ng lahat ng mag-aaral ang pagod na nararanasan makapasok lamang sa paaralan. Napukaw ang aming atensyon sa isang batang nagngangalang Nino Barbacena, 13 taong gulang, na isa sa mga consistent achiever simula pang siya ay nasa elementary. Aming kinapanayam si Nino upang mas lalo naming malaman ang istorya ng bawat batang katulad niya. Kaya amin siyang sinamahan pauwi. Kasama ang kapatid at pinsan ni Nino, tulong-tulong sila sa pagbubuhat ng bangka upang makauwi sa kabilang isla, ang isla ng Busdak. So, nagsasagwan na po sila Nino at ang kanyang kapatid papunta sa kanilang bahay sa Barangay Busdak. At saan ang Barangay Busdak dito? Diba doon ka? Di pa man tamang mga na-experience kaya na nakaog nga sa bangka. So, nangingisda ka man? Minsan, walang para. Paano ba ito ginagamit? Paano yun? Mahirap ang pagsasagwan dahil nakakangawit sa kamay. At kung titingnan nyo po ang paligid, napakalayo pa po natin. Pupunta pa tayo sa likod na bar para lang makarating sa Barangay Busdak. Yun yung isla ng San Pablo. Doon kami nagmula. Kailangan nilang sagwanin yan araw-araw para lang makapasok sa paanan. Malapit na po tayo sa isla ng Busdak at salamat naman po sa Diyos at nakatawid po tayo ng maayos. Grabe po ang nararanasan nilang risk
para lang makalipat ng ganun kalayo, para lang makauwi at makabalik araw-araw. So, po ang dibdib, mga pirang ano pa, ang lalakawan pa, harayo pa. Maraing hapon po. Bicol University. Good afternoon po. Afternoon. Padag mo sinabi ni Mambe. Pagdating sa kanilang bahay, agad nagpalit si Nino upang mag-igib ng tubig at tumulong sa kanyang mga magulang. Araw-araw po nila to ginagawa para lang sa pangligo nila at panghugas ng pinggan. Buti lang po ay hindi masyadong malayo ang bahay nila sa lugar kung saan kinukunan ng tubig. Kaya na tayo. Makahirap ko nga sumakita. Dapat pala. Iba sa mainland kaysa di sa isla. Mag-usap kayo na. Naduman, masakay na kayo. Sa jeep. Hindi. Ito, masagyan sila din. Babaklay pa. Araw yun, pasok tagala ka Kaya munda. ako, May times man po na tiga-atod nindo, rukaan. pag nahiling ko medyo delikado bakantiman sana, may motor kami dami. Ito ka. Pero may time po. So, garo, abo nindong pa eskwela ta. Naiinit sumaraot sa panahon. Pero muyahon niya Yan. mag-eskwela. Totoo yan, nangyari yan. Habang palalim na ang gabi, hindi namin inaasahan ang isang pangyayari. Ang isa naming kasamahan ay di sinasadyang nakakain ng pagkaing di angkop sa kanya. At dahil sa kakulangan sa gamot, ang nakaugali ang panglunas ng mga taga-isla ang siyang pinainom sa aming kasamahan. Morning po. Ngayon po ay nasa 4:21 na in the morning. At kasalukuyan po ay magluto si Nani para sa kanyang asawa bago umalaot. Pag mangarap po kanina, kain sa nila. Ay, mangarap. Mangarap po. Tara. Punta natin si Nino. Nag-iigib early in the morning para sa panggamit nila. So, nakikita nyo, ito yung mga nangyayari araw-araw bago sila pumunta ng paaralan. Kaya yung pagsabayin tong dalawa. Sobrang sakit ako nang sa kamay. Sobrang edad pa lang ni Ninyo. Namulat na siya sa ganitong uri ng gawain. Maya-maya lamang
po ay sasabay tayo kay Nino at sa kanyang kapatid na pumunta ng San Pablo. Pwede po mailing so mga medals ninyo. Sige po. Ulit tabi sa mga medal ninyo na kamit kang pinag-eskwela. Ito po ang lahat sa kanya. Magsimula po. Grade 1 hanggang grade 6. May ang swerte nyo sa anak nyo. Super. Bihira lang ang ganyang bata. Hang po ako napadakla nito ang aking mundo na maray, masipag arog kay inyo. Maski pa paano, so pinagana man ito, binalik sa inyo. Sobra pa. Yung magsuya ng anong kabuhay mag-asinto man lang. So, kami po ay sasabay na sa mga mag-aaral na to. Papuntang San Pablo. Malapit na po tayo sa isla ng San Pablo. Nakikita niyo po yun. Doon po tayo dadao. Kita niyo po yun ng mga estudyanteng nagsasagwan. Ito po talaga ang means of transportation nila para makarating sa paaralan. Nagkataon lang po na late na sila Nino at yung kapatid niya at itong mga estudyante. Kaya ginamit na lang nila itong bangkang dimotor para di sila malate at di sila maglinis ng paaralan. At pagdating natin po sa lupa, dyan po sa San Pablo, maglalakad pa ng halos 2 kilometro bago makarating sa paaralan. Sa halos 10 minutong pagsakay sa bangkang dimotor, ay narating din namin ang isla ng San Pablo. Tara, simula na ang mahababang lakaran ko. So, anong gusto mo maging? Sinta ko lang. Please. Ha? Ano man ang mabuti mo? Na nahihiling na mama mo sa medals. Wala ka. Dahil nagsuklan ka. Mahirap na ginawa nila. Parang Grabe nakakapagod, pero 1 kilometro pa ang lalakarin natin. Grabe, sanay na kami kami. Pero ay, dapat. Kunti na lang, malapit na po kami. Kumusta naman po si Nino sa klase? Siya ang valedictorian ng elementary. Kaya nakita ako naman siya ng excellence performance. Mataas ang kanyang thesis, ang kanyang vertical test, and then ang kanyang recitation. Nakaka-apekto po ba ang pagkasagwan ng mga bata sa pag-aral nila? Oo, kasi minsan pumapasok sila niya ng late. Nung isang araw nga, late siyang pumasok kasi nasiraan daw yung mood nila. Pag ganyan, medyo emotional ako sila. Hindi nasusukat ang tagumpay ng isang tao sa kanyang karangyaan. Pagkus, ito'y natatamo sa pagpupunyagi, paglalaan ng oras, sa makabuluhang gawain, o di kaya pagpapahalaga sa oras.
ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay nagiging batayan tungo sa pag-unlad. At higit sa lahat, huwag natin kalilimutan ang dakilang Panginoon na siyang nagbibigay ng lakas at gabay sa atin upang malampasan ang hampas ng alon ng buhay.